Na-trigger na ang sikat na eksena ng newbie mission sa pagtanggi ng kasal sa sekta. Ang pangalan ko ay Suli. Ako ay isang opisyal na tagaputol ng kahoy sa Kinyon Sect. 3 taon na akong miyembro ng sekta. Hindi pa nagigising ang aking spiritual root. Pero nakaputol na ako ng 30,000 kilo ng kahoy. Habang ang iba ay nagkakaroon ng immortal cultivation, ako ay nagpuputol ng kahoy. Habang ang iba ay nagtatayo ng foundation, ako ay nagpapakain ng aso. Ang prinsipyo ko sa buhay ay simple, huwag kang makulit. Huwag mo akong abalahin sa pagpapakain ng aso. Narinig mo na ba? Si Ate Lynn ay magpapawalang bisa ng kasal sa harap ng lahat. Tingnan mo yung inutil na nagpuputol ng kahoy. Si Suli, yung inutil. 3 taon na siyang miyembro ng sekta, ni hindi pa rin nagising ang espiritual niyang ugat. Karapat-dapat kay Lin Shiji. Narito na ang ating mahusay na tagapagputol ng kahoy. Nandito na si Lin Shaimi. Panahon na para sa mga seryosong bagay. Suli, ang ating kasunduan sa kasal ay walang bisa na ngayon. Ihanda mo ang sulat ng paghihiwalay. Magsimula ka ng umalis. Isang walang silbing tao na hindi man lang makapagbigay ng pinakamababang antas ng espiritu. Hindi ka karapat-dapat kay Lin Kingsu. Walang silbi. Walang silbi sa pagpuputol ng kahoy. Si Lin Shimi ay isang henyo na mahirap matagpuan sa loob ng 100 taon. 3 taon lang at nagtagumpay na sa pagbuo ng pundasyon. Ang ilang tao, hindi man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos para kay Shimi. Hindi ako karapat-dapat, ganun ba? Linawin mo nga. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin, alam mo ba? Pati aso ko, ganyan din ang iniisip. Lin Kingsu. Ang kasunduang ito ay hiningi ng sekta ninyo para mapanatili ang iyong dangal, kaya ako pumayag. Kung hindi ka karapat-dapat, hindi ko ipipilit. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka na. Susunod ako sa iyo. Baka magsisi ka sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Saan ba ako, si Lin Kingsu, na hindi karapat-dapat sa iyo? Karapat-dapat ka. Sobra ka lang makipag-usap. Nasasayang ang oras ko. Huminto ka. Ikaw, walang kwentang tao. Nagmamalaki ka pa. Kung hindi dahil sa iyo na sinamantala ang pagdating ni Kingsu, na nagdusa sa mga pagsubok at nawala ng alaala, hindi mo sana ako nakuha sa pagkakataong ito. Akala mo ba, ikaw na walang kahit anong talento sa pagiging Diyos, ay makakapasok sa sekta? Ang orihinal na may-ari ay likas na mahiyain. Kaya't lalo silang naging walang pakialam. Kaya nilang kalimutan ang nakaraan. Isinagip ng orihinal na may-ari si Lin Kingsu na nawala ng alaala. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Paano kita mapapasalamatan? Nagtakda ang dalawa ng kanilang kapalaran. Nang mahanap ng sekta si Lin Kingsu, upang mapanatili ang kanyang dangal, kaya't nagbigay ng eksepsyon upang isama ang orihinal na walang kakayahan sa Kinyunzong. Mahina ang karakter ng orihinal. Pagpasok sa sekta, siya ay pinabayaan. Pinadala siya sa likod ng bundok upang mangalap ng kahoy. Sa ilalim ng pangalang pagninilay at pagsasanay. Matapos maibalik ang alaala ni Lin Kingsu, naging kahiya-hiya sa kanya ang pagkakaroon ng kasunduan sa kasal sa isang walang silbi. Muling pinukaw ni Li Haoran na ipahayag ang mga paratang sa harap ng lahat at humiling ng pag-atras sa kasal. Suli, ang ating kasunduan sa kasal ay itinuturing na walang bisa. Hahaha, tingnan mo ang walang silbi, hindi pa ba siya umalis? At si Li Haoran ay matagal nang naglagay ng mabagal na lason sa orihinal na may-ari. Naghihintay na lamang na makapag-atras ng kasal at pilitin siyang umakyat sa malaking paligsahan ng sekta, upang may dahilan siyang patayin siya. Upang itago ang katotohanan ng paglalason. At ako ay dumating mula sa ibang mundo, na may kasamang sistema, na humahawak sa simula ng impyerno. Ngunit ayos lang, ang unang misyon na ibinigay sa akin ng sistema ay magtipon ng kahoy at alagaan ang aso para sa puntos. Kapag na-unlock ko na ang newbie gift pack, babalik ako upang ipaglaban ang karapatan ng orihinal na may-ari. 3 araw mula ngayon, Suli, ay ang malaking paligsahan ng sekta. Tanging ang pinakamahusay, ang tunay na natatangi. Ang karapat-dapat maging kapareha ng isang tulad kong pangunahing ate ng sekta. Ngayon, sa harap ng lahat, binabawi ko ang ating kasunduan sa kasal. Ginagawa ko ito upang maging saksi ang lahat, para hindi magkamali ang magiging asawa ko. Naisipin na may anumang kaugnayan ako sa isang tulad mong walang silbi. Ikaw, na walang silbi, hindi ka man lang karapat-dapat magsuot ng sapatos ni Kingsu. Seryoso akong nagdududa na niligtas mo si Kingsu noon. Dahil may plano ka na may ibang layunin. Sige na, kahit anong dahilan mo. Sa huli, nailigtas mo ako. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Sa malaking kompetisyon ng sekta, ikaw ang magiging punching bag ng mga disipulo.
Kahit na may kaunti ka pang silbi. Kahit na naghiwalay na, mananatili ka muna sa likod ng sekta para magputol ng kahoy at makaraos. Hindi ka ba dapat magpasalamat kay King Sue sa ganitong magandang pagkakataon? Makatutulong din ito para makita mo ang mga bagay sa malaking kompetisyon ng sekta. Dahil sa mga limitasyon ng sistema, ang pangunahing tungkulin ko ngayon ay magputol ng kahoy at pakainin ang aso. At mag-ipon ng mga puntos. Hanggang makapag-ipon ng sapat na puntos. A-upgrade ang sistema sa ika-10 antas ng tagapangalaga. Sisingilin ko ang lahat ng katarungan para sa orihinal na may-ari. Suli, anong klaseng asal ito? Magpatuloy kayo. Huwag niyo akong hadlangan sa pagpapakain ng aso. Tumigil ka dyan. Parang iba na si Suli kumpara sa dati. Ano ang kakaiba? Para sa akin, parang matigas ang ulo niya. 3 araw mula ngayon, malaking laban ng sekta. Tiyak na pipilitin ko siyang sumunod at maging punching bag. Nakatagpo ng host na nag-trigger ng nakatagong gantimpala. Idinagdag ang karagdagang gantimpala. Na-activate ang kapangyarihan ng tagapangalaga ng 0%. May karagdagang gantimpala pa. Pero tapusin muna ang pangunahing misyon. Magputol ng kahoy at pakainin ang aso. Mahalaga ang misyon, ano iyon? Hindi maganda, ang selyo sa likod ng bundok ay lumuwag. Ito ay ang sinaunang halimaw na taoti. Hindi maganda. May nangyari sa templo ng sekta. Tumakbo. Mabilis, ayusin ang posisyon, huwag hayaan itong makalabas sa likod ng bundok. Ito na ang espesyal na galaw. Ano ito? Anong klaseng halimaw ito? Ano nang ikinakatakot, Tara, tumulong tayo. Makasalanang hayop, tingnan mo ang aking King Yun Sword. Sinimulan niyang lunukin ang aking King Yun Sword. Tapos na, lahat ay tapos na. Bakit ang daang ito ay naging napakahirap daanan ngayon? Ano ito? Parang gusto na akong patayin ng langit dahil sa King Yun Set. Ako, ayaw kong mamatay. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tapos na, tinutokso na niya si Suli. Ito na. Muli na namang bumalik ang masamang ugali. Suli, nababaliw ka na. Suli, isang walang silbi ka lang, pupunta ka rito para mamatay. Cold ball, huwag kang magkalat. Tapos na, tapos na. Natakot ang batang ito. Ay, hindi ko kayang tingnan. Suli, nababaliw ka na. Iyan ay isang sinaunang halimaw. Siya. Anong sinasabi niya tungkol sa uling? Nasa proseso siyang magturo sa taoti. Impossible ito. May mukha ka pang sumigaw. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Bawal kumain ng kung ano-anong basura sa labas. Kapag sumakit ang tiyan mo, sino ang magpapagamot sa'yo? Bilisan mo at iluwa mo ang nilunok mo kanina. Kapag kumain ka ulit ng basura, hindi na kita bibigyan ng buto. Lumayo ka dyan. Ito ba ay isang panaginip?
Ang kayamanan ng bayan ay nilabasan ng aso. Umiiyak. Umiiyak. Ngayon mo lang alam kung paano magpakaawa. Kanina, ang lakas-lakas mo. Suli, anong uri ng mahika ang ginamit mo? Dakpin niyo siya para sa akin. Bakit biglang luminaw ang langit? Si Suli ba ang dahilan? Siguradong may kinuhang mahiwagang kapangyarihan si Suli. Tingnan natin kung paano ko siya mabubuking. Suli. Sandali lang, kaibigan. Sandali lang. Kaibigan Suli. Sandali lang. Kaibigan, huwag ka munang umalis. Ang matandang ako, ang pinuno ng King Yunsek, ay nais kang imbitahan sa punong bulwagan para magsaa at kumain ng kaunti. Wala akong oras. Gutom na ang aso ko. Pinapadala ko ang mga espiritual na pagkain sa bodega. Pinakamahusay na karne ng espiritual na hayop, espiritual na prutas, at espiritual na alak, sapat na lahat. Ayaw kumain ng aking aso ng mga kalokohan ninyo. Umalis ka, huwag humarang. Maaari bang umupo ang kaibigan sa bulwagan ng punong guro? Siguradong may ginawang masamang mahika ang batang iyon. Baka isa siyang demonyong tao. Sige, hulihin muna siya. Itong aso. Sandok, sandali lang. Anong nangyari sa kanya? Niloko mo siya. Ah. Gago, si Suli ay kasalukuyang panauhin namin sa King Yunzong. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, umalis ka na. Kaibigan, magtungo na lang kayo sa King Yunsek. Yung nangyari kanina, hindi ko na kayang makaranas ng pangalawang beses. Dapat mong alagaan ng maayos ang Ginoo na ito. Kaibigan, pasensya na, tanong ko lang po. Sino po kayo talaga? Ako po ay nagkakarga ng kahoy. 3 taon na akong pumasok sa sekta. Hindi nyo alam. Karaniwan, nakatingin sila sa itaas. Huwag na tayong mag-usap tungkol sa pagkain. Hindi man lang nila ako tinitingnan. Ano bang nangyayari ngayon? Parang sumisikat ang araw mula sa kanluran. Bakit lahat ay naging mga alipin ko? Hahaha, amo, itigil mo na yung isip mo. Ang tanga pero cute ay cute pa rin. Kaya ko kayong tiisin na bigla kayong naging masunurin. Dahil ang aso ko, aso lang naman. Kaya lang nakakain. Noong nakaraan, kinagat nito ang kalahating pinto. Nagalit ako, 3 araw ko itong hindi pinakain ng maayos. Tama ka, sabi mo. Tunay na hindi pa busog. Ngayon gabi, kailangan kumain pa ng maraming lingsi, hahaha. Nagbibiro ka lang, kaibigan. Yung aso na ito. Isang asong kalye na nasagip. Nakikita kong kawawa, kaya inalagaan na lang. Pinangalanan siyang Coldball, hindi maganda ang ugali. Huwag niyong saktan siya. Kaninang umaga, nilunok niya ang aking King Yun Sword. At pagkatapos ay nilabas ito. Mula bata siya, ganito na siya. Kapag nakakakita ng makintab na bagay, gusto niyang lunukin. Hindi niya pinansin ang espada niyo. Kung hindi, matagal na niyang kinagat ito. Ay, okay lang ba ito? Ayos lang, hindi ako magbabayad. Wala akong pera. Hindi niya ito gusto. Ito ang kayamanan ng aming King Yunsek. Hindi niya ito gusto. Anong uri ng teknik ang ginamit ng kaibigan kanina sa pagdidisiplina sa taoti? Yung lakas at presyon. Kahit malayo, nanginginig na ako. Pagsasanay ng aso, kailangan pa ng teknik. Kung hindi nakikinig ang aso mo, hindi ka ba nagagalit? Umupo ka, huwag kang gagalaw. Kung magulo ka, papaluin kita. Ganyan lang ba? Talagang kakaiba kayong mga cultivator. Kahit sa pagsasanay ng aso, kailangan pa ng teknik. Tama bang tao ang sinasabi niya? Huwag mo akong tanungin, hindi ko rin alam. Ang taong ito ay maaaring talagang tanga. O nagkukunwaring tanga. Sa tingin mo, alin dito? Sugal ako na nagkukunwari siya, anong sugal? Mahal na kaibigan, may isang pakiusap ako. Maaari mo bang ipahiram sa amin ang asong ito ng ilang araw? Gusto naming pag-aralan ito ng mabuti. Hindi ba't magandang pagmasdan? Pag-aralan mo ako. Easy, gusto mo bang pag-aralan ang aking ngipin? Maniwala ka, kayang-kaya kong lunukin ang buong pangunahing templo. Walang matitirang pundasyon. Hindi ko pinapahiram ang aking aso sa mga estranghero. Noong nakaraan, may isang nagnanakaw ng kahoy na tinuklaw ang kalahating pantalon.
Umiiyak siyang tumakas ng 3 araw. Sa huli, ako pa ang kailangang magbayad ng pantalon niya. Sige na, kailangan ko nang umuwi para pakainin ang aso. Aalis na ako. Ihahatid kita, kaibigan. Hindi mo na kailangang alalahanin ang daan. Puno ng sekta, puno ng sekta. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Ni hindi nga. Ano nang sinasabi mong pulot na asong kalye? Ano nang pagsasanay ng aso gamit ang pagmumura? Sigurado akong may tinatagong sikreto ang batang yan. Ano nang gagawin natin? Baka dapat natin siyang hulihin at tanungin. Ikaw ba ang huli o ako? Hindi mo ba nakita kung anong klaseng aso ang dala niya? Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Huwag mo kaming idamay sa buong sekta. Huwag muna silang saktan, maghintay ka lang. Tiyaking titingnan ko ng palihim ang tungkol sa kanya. Sa loob ng 3 araw, ang malaking paligsahan ng sekta. Bago ang mga iyon. Kailangan nating malaman ng maaga. Sa paligsahan ng sekta ngayong taon. Sa tingin ko, ang Kinyon sect ay makakaranas ng isang malaking pagsubok. Marahil siya ang magiging susi sa pagbabago natin. 3 taon. Sino ba talaga yung walang kwentang iniiwasan ko? Tulungan mo ako. Natakot ba siya sa'yo? Bakit parang lahat sila ay takot sa'yo? Ako ay isang tigring gutom. Isang sinaunang halimaw. Sino mang makakita sa akin ay tiyak na matatakot at maguguluhan. Ay, kung hindi ako tinakasan at nasugatan ng malubha. Paano ako naging aso mo? Anong nangyayari? Bakit ako, isang makapangyarihang halimaw mula sa sinaunang panahon, naging aso? Saan galing ang maliit na asong ito, parang nabangga? Bitawan mo ako, kakainin kita. Saan mo ako dadalhin? Dahil sa itim mo, tatawagin na kitang uling. Ikaw ang itim, buong pamilya mo ay uling. Nakakabahala, sa tabi niya, bigla akong nagbago. Hindi na bumabalik sa tunay kong anyo. Tuwing gusto kong gumamit ng kapangyarihan, parang may humahawak sa akin ng mahigpit. Sino ba talaga ang batang ito? Kumakain na ang uling. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo. Anong klaseng bagay ito? Kahit aso ay ayaw kumain ito. Kunin mo na lang. Bakit, nagrereklamo ka pa? Ito ay mula sa 100 kilo ng kahoy na pinutol ko. Binigyan ako ng sistema ng isang pirasong lupa, na pinaghirapan kong itanim. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pawis na tumutulo sa lupa ng mga palay? Bawat butil ay may hirap. Ngunit itong hindi mapagkakatiwala ang sistema, ay pinapagawa sa akin na magputol ng 100 kilo ng kahoy araw-araw. Matapos ang 1 buwan, sa wakas ay nakatanggap ako ng bagong manlalaro na regalo mula sa sistema. Ang resulta ay isang piraso ng lupain na walang silbi. Binabati ang may-ari sa pagputol ng kahoy sa loob ng 1 buwan. A-unlock ang bagong starter pack. Binibigyan ang host ng isang lupain. Sigurado ka bang gantimpala ang lupain na ito? Mayroon ba itong nakatagong espesyal na kakayahan? Pasensya na. Nawala ko ang manual. Sige, mag-explore ka na lang. Magtanim ka ng kahit anong gusto mo at tingnan natin. Subukan kong magtanim ng sarili. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang sistemang ito? Ayos na ngayon. Binigyan na naman ako ng bagong gawain. Pakainin daw ng maayos ang aso. Nako, sistema. Kailan ba ako ma-upgrade sa sinasabi mong level 1-0 na tagapagbantay? May misyon ako ngayon. Kahit ayaw mong kumain, kailangan mong kumain ngayon. Bilisan mong kainin. Ganito ka babang uri. Hindi ko kakainin kahit mamatay pa ako. Nagkamali ako, minamaliit ko ang tao. Ang lasa nito, hindi ito ordinaryong lingsi. Ito ang 1,000 taong purple lingsi. Nandyan pa ang amoy ng siyam na pagliko ng dragon saliva. 10,000 taon na esensya ng snow ginseng. At mayroon pang mga piraso ng panloob na dan ng sinaunang Diyos na hayop. Lahat ng ito ay mga pambihirang espiritual na gamot. Ano bang uri siya ng tao? Sadyang ito ay isang naglalakad na imbakan ng pambihirang espiritual na gamot. Kahit anong hawakan ay mga espiritual na gamot na 1,000 taon na. Ano ba talaga siya? Katatapos lang niyang maging mapili sa pagkain. Bakit bigla na lang parang hindi pa nakakain sa buong buhay? Talaga namang kakaiba ang ugali ng asong ito.
Isang sulyap lang, amoy na amoy ang napakagandang gamot. Hindi ito sayang. Talagang nakatuon na ako sa asong ito. Hindi ko akalain na ang aking cold ball na mabangis na hayop ay umabot sa rurok ng buhay aso matapos maging aso. Dahil tumingin ako sa iyo ng isang beses pa sa gitna ng maraming tao. Ako'y naging aso mo na lang. Pero handa akong gawin yon. Anong nangyari sa tanga kong asong ito? Yung tingin niya sa akin. Parang tinitingnan niya ako na parang naglalakad na butot laman. Tanga kong aso, bumalik na ang ulira. Tara, uwi ako para magluto para sayo. Magluto para sayo. Ay. Bakit mo ako hinahatak? Mali ang direksyon. Nandoon ang bahay, huwag kang magbuhat. Bumabagsak na ang pantalon ko. Kumain ka, kasama kong cold ball. Ito ay ipinadala ng tao ng ating pinuno. Sabi ay karne ng paa ng 1,000 taong espiritual na usa. Yethi, anong espesyal na pagkain ito? Gamitin lang ang mga basura na ipinadala ng iba para sa akin. Gusto kong kumain ang gawa mo. Anong ibig mong sabihin? Masarap naman kahit hindi kumain. Gusto ko nang ang magnakaw ng ilang kagat. Hindi mo pa nga natitikman. Binabati kita, host. Malaki ang naging epekto ng misyon na alagaan ang aso. Matagumpay mong naibalik ang isang sinaunang halimaw. Ang presensya ng tagapagtanggol ay tumaas ng 20%. Ay, ang saya, maaari ka pang magbigay ng gantimpala sa pag-aalaga ng aso. Hindi ba't siya yung halimaw na napasa kanya mo? Tama po. Siya. Masama ba siya? Hindi ko makita, Pero mukhang natatakot sila sa kanya, sina Panginoon Lin Kingsu. Ibigay ang gantimpala, isang bag ng espesyal na buto. Mangyaring siguraduhing itanim ito bukas. Walang pagkakamali. Bakit parang ang sistema mo ay katulad ni Zupa Umao? Araw-araw ay nagdidisenyo ng mga pangarap para magtrabaho. Tagapangalaga. Sa tingin ko, ako ay isang tagapagsilbi ng pinto. Ikaw na. Mas mabuting palitan ang pangalan sa sistema ng walang hanggang pagsasamantala ng boss. Babala. Huwag magsalita ng masama tungkol sa sistema. Kung hindi, mababawasan ang halaga ng kapangyarihan ng tagapangalaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako pinapahirapan. Ano ba ang silbi ng presyo na ito? Narinig ko lang ang mga yabang mo na sobrang galing. Hindi kita niloloko, talagang magaling. Maging tagapagtanggol. Lahat ng hayop ay sumasamba sa puti. Pinuno ng 3 mundo. Kahit ang Jade Emperor, kailangan pang magbigay ng sigarilyo sa'yo. Walang makatalo. Ang galing naman. Sandali, sa huli mong. Sa nakaraang pagkakataon, parang iba ang sinabi mo ngayon. Huwag mo nang alalahanin ang mga detalye. Sinabi ko na sa'yo, nawala ko ang manual. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Siguradong hindi kita lolokohin. May kailangan pa akong gawin. Mag-offline na ako, paalam. Kahit 1 o 2, mga ninuno na sila. Pero talagang kailangan ng tingnan ang lupa sa likod bundok. Talagang dapat na tingnan na ito. Anong klaseng ekspresyon to? Akala mo ba'y ikaw ang tagapangasiwa? Tingnan natin bukas. Kung anong klase ng buto. Ang kayang itanim ng bulok na sistemang to. Master, may balita po ako. Sabi ni Suli, bukas daw siya magtatanim sa likod ng bundok. Paano siya naglakas loob pumunta sa likod ng bundok? Ang likod ng bundok ay selyadong lugar. Doon nakaselyo ang mga libong taong demonyo. Mga sinaunang halimaw. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Hindi, tiyak na may pinagdadaanan siyang masamang kasanayan o mahika. Kailangan kong makuha ang ebidensya ng kanyang masamang kasanayan. Sai. Nakakainis, ipinadala ng sira-sirang sistema ang isang misyon sa pagtatanim. Sinasabi nilang matagal nang napabayaan. Kung hindi ako magtatanim, mababawasan ang aking mga gantimpala. Bakit ang madilim at nakakatakot ang kagubatan ngayon? Hindi naman ganito karaniwan. Ano to? Sino ang nagdrawing ng simbolo sa bato? Ang ganda naman. Gugulo kong amo. Sa harap natin ay isang lugar na pinangangalagaan ng isang dambuhalang demonyo noong 1,000 taon. Hindi magkasundo ang mga mabagsik na hayop at ang malalaking demonyo. Kailangan bang mag-away agad pagkikita? Hindi pa nga ako kumakain. Wala akong lakas, ayokong makipaglaban. Hindi ako sasali. Kahit mamatay, hindi ako pupunta. Tapos na. Nawala na ang selyo ng malaking demonyo. Ayokong makasalubong ang mortal kong kaaway. Ayoko namang magutom habang nakikipaglaban. Maging maayos ka, huwag kang gumalaw. Nandyan lang ang aking bukirin. Pagkatapos kong magtanim, uuwi ako para magluto ng karne para sa iyo. Bodong amo, hindi mo naman balak magtanim sa pugad ng malaking demonyo, di ba? Ayokong makipaglaban. Gusto ko nang kumain ng karne ngayon. Huwag kang gumalaw, malaki ang gubat na ito. Kung mawala ka, saan kita hahanapin?
Woof woof woof. Bobo mong amo, hindi mo ba naririnig? Ang ingay-ingay. Ay naku, hindi tama ang atmosfera dito. Hindi mo ba ako makilala? Huwag kang pupunta sa harap. Hindi pwedeng pumunta, hindi pwedeng pumunta. Mahalagang bagay, ulitin ang 3 beses. Maliit na itim na oso. Nagmamalaki sa kapangyarihan ng malaking demonyo. Kahit nakalaban ko ang malaking demonyo. Ikaw, maliit na isda, naglakas loob na hindi magpakita ng galang. Sino bang naglakas loob na saktan ang aking Panginoon, naghahanap ng kamatayan? Anong nangyari sa oso, nagkakagulo na? Hihi! Kolbol, maaari bang maging mas magalang ka? Huwag kang basta-basta dumumi kahit saan. Bakit parang nasisiyahan pa ang oso na ito? Ito ang aking amo. Bakit hindi mo pa ilabas ang mga nakatagong magandang bagay para sa kanya? Ito ang pulot para sa akin. Ang oso na ito ay nagbigay sa akin ng pulot. Napaka maunawain. Bakit ang bait mo naman? Para mo namang pinapalayas ang pulubi. Beer, wag mo akong lokohin. 1,000 taon na halamang gamot. Pampalakas ng katawan. Nag-aalis ng dumi sa katawan. Kailangan ito ng may-ari. Mabuti na lang at may pag-unawa ka. Papalampasin kita. Ngunit ipaalam mo sa mga kasama mong bata na magmadali sa pagbibigay ng tributo. Huwag mong hintayin na ako'y magalit. Ay. Ganito ba kamagalang ang mga hayop dito? Neel sila sa harap ng tao. Sobrang sagana ba ng mga yaman sa gubat na ito? At saka, paano kaya nakikisalamuha ang mga halimaw na ito? Nagmamalabis ba sila sa mga tao? Hindi ba't mga sinaunang halimaw lang ito? Kayong mga ito, dati isa't isa'y mayabang. Ngayon, lahat kayo'y nagiging mga alipin. Hindi ako makikisali sa inyo. Aalis na ako para ipaalam ito sa hari ng mga demonyo. Hintayin mo siya. Anong mga sinaunang halimaw ang naghihintay na maubos ang dugo? At kayong mga walang silbing nagbago ng panig. Sabay-sabay tayong ayusin. Tuwing dumarating ako rito, nanginginig ang mga binti ko. Walang paanyaya, naglakas loob kayong pumasok sa lungga ng aking halimaw. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Halimaw, mahal na haring demonyo, patawarin po ninyo ako, talagang napaka-urgent ng sitwasyon. Napakalaking problema po ito. Anong nangyari at ganyan kakabigla? Ang sinaunang halimaw na si Taoti ay pumasok sa teritoryo natin. May dala pa siyang isang mortal at naniningil ng proteksyon sa bawal na lugar. Lahat ng mga itim na oso at mga lobo ay nakaluhod na. Lahat sila naging sunod-sunuran na. Nagsalita ang tote na anong klaseng bagay ang hari ng mga mangkukulam. Hindi pa niya nababayaran ang utang niya sa akin noon. Ngayon, nakalabas pa rin siya at naglalakad-lakad. Sabi niya, darating siya para kunin ang utang pati na ang tubo. At sinabing, gusto niyang gawin. Nahulihin ka, para gawing kabayo ng kanyang amo. Sinasabi na ang demonyong hari ay mayabang kapag siya ay lumabas. Yeswe, si Taoti, naglakas loob siyang sabihin iyon. Siyang may utang sa akin. Hindi ko siya hinanap, ngunit siya ang naglakas loob na lumapit. Gusto kong makita kung gaano na siya katatag nitong mga nakaraang taon. Kung anong kakayahan ang nakuha niya. Ito ay gantimpala para sa iyo. Maaaring palakasin ang iyong lakas sa laban. Huwag kang magpahiya sa akin mamaya kapag nag-away tayo. Kailangan na nating ayusin ang utang ko sa iyo. Tara! Mas mabango ito kaysa sa mga binti ng ligaw na usa na ibinigay ng punong guro. Amuyin mo ang uling na bola na ito. Ito. Itset, nasaan ang aso? Lumalapit na ang hininga ng baliw na babaeng iyon. Kailangan siyang pigilan bago pa siya makahanap ng kanyang amo.
Uy, hindi ba't ito ang makapangyarihang sinaunang halimaw na Giensti? Bakit parang naglalakad na parang daga kahit na may 4 na paa? Naging aso siya ng isang mortal. Kung hindi ko ito nakita ng aking sariling mata, hindi ko talaga ito paniniwalaan. Akala ko sino ito. Kayo pala itong baliw na babae. Baliw na babae. Makahulugan. Tatanungin kita. Ikaw ba ay kusang bumagsak? O may espesyal na katangian ang mortal na iyon? Na pinagsisilbihan mo siya bilang amo. At naglakas loob pang sabihin na hulihin mo ako para maging sakay niya. Kabayo. Hey, maganda ang ideya mo. Ano? Pero sa tabi ng aking amo, kahit gustuhin mong maging kabayo, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Hindi ka karapat-dapat. Tao Tian, aakuhin mo bang hindi ako karapat-dapat? Utang mo sa akin. Hindi pa kita sinisingil. Ikaw pa ang unang dumating para insultuhin ako. CJ. Ngayon, isasama ko ang bagong galit at lumang sama ng loob. Alam kong mag-aaway tayo sa unang pagkikita. Bilang isang prinsipyong hindi nakikipaglaban sa babae. Iiwasan ko ang iyong teritoryo hanggat maaari. Hindi ako makikipagharap sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na natatakot ako sa iyo. Hindi mo ako basta-basta pwedeng pagbintangan. Naguguluhan nga ako. Ano ba talaga ang utang ko sa iyo? Ano bang galit mo sa akin, ha? Wala namang problema. Ngayon, hayaan mong palakasin ko ang dating mo. Tigilan mo ang satsat, ngayong araw hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Mahal na hari ng mga demonyo, narito ako upang tumulong sa iyo. Magaling, tayong dalawa ay aatake mula sa magkabilang panig. Wala siyang kahit anong pag-asa. Ayokong makipaglaban sa iyo sa simula. Pero pinilit mo ako. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Ngayon ay parang may katuturan na. Kung hindi, mahihiya ako kung kumalat na pinagsasampal ko ang isang aso. Sugod. Ginoo ng mga demonyo, narito ako para tumulong sa iyo. Hindi. Ginoo ng mga demonyo. Sobrang lakas niya. Walang kwenta. Tingnan mo ito. Pitong kulay na demonyong lotus. Bumukas. Talagang seryoso ang baliw na babaeng ito. Narito. Ano? Lasa. Ayos lang. Medyo maanghang lang. Ikaw. Naglakas loob kang lunukin ang aking pitong kulay na demonyong lotus. Tingnan natin kung ilang bulaklak ang kaya mong lunukin. Mahal na hari ng mga demonyo. Hinawakan ko na siya, bilisan mo. Tanga ka ba? Pitong aninong pamatay. Tauti. Lumakas ka na. Pagod ka na, magpahinga ka muna. Ikaw. Niloloko mo ba ako? Uling, uling. Maliit, nasaan ka na? Umuwi ka na agad. Huwag mo akong alalahanin. Amo, yung mortal mo. Amo, baliw na babae.
Binabalaan kita. Huwag mong pag-interesan ang amo ko. Bakit ka sobrang kinakabahan sa kanya? Kaya gusto kong makita kung ano ang espesyal sa kanya. Baka masarap siya. Ano yan? Bahaghari. Naging espiritu na. Talagang kakaiba ang gubat na ito. Lahat ng mga hayop dito ay mga lapdog. Hindi na nakakagulat na maging espiritu ang bahaghari. Uling. Ito ay uling. May nangyaring masama ba? Uling, anong nangyari sa'yo? Huwag kang matakot, nandito na ako. Ginoo, Ginoo. Delikado, delikado. Tumakbo ka na, magpaikot-ikot. Inakala mong ikaw ang boss. Kaya ginawang merienda kita. Tingnan ko nga kung kakaiba ang puso mo. Ah! Anong nangyari kanina? Anong nangyari? Hindi, parang ginamit nila akong boss para mag-grade. Lumabas pa nga 2 pet. Miyaw, 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 gutom na gutom. Ikaw, Salot, ano bang ginawa mo sa akin? Tanungin mo ang baliw na babae. Sino pa ang tatanungin ko kundi ikaw na hindi makontrol ang kapangyarihan? Karma mo na yan. Tumahimik ka, gutom na gutom. Ikaw na walang modo. Magsimula ka ng mag-isip ng paraan. Kung hindi ako makabalik sa dati, ikaw ang unang sisira sa bibig mo. Mew mew mew. Uling, uling. Akala ko'y dinala ka ng isang mabangis na hayop. Nababalisa na ako, parang lalabas na ang puso ko. May nag-uusig sa daan. Kumusta ka na? Nagsimula kang makipaglaban sa mga pusa sa gubat. At talagang nagbigay ka ng lahat. Hindi ba, amo? Hindi iyon basta pusa. Iyan ay may balak na saktan ka. Hari ng mga demonyo, ako ay nagliligtas. Nagliligtas sa iyo. Mag-isip ka ng maayos. Ay naku. Isa ka ring walang tahanan na kawawa. Nakikita kitang sumisigaw ng ganyan. Siguradong madalas kang inaapi noon. Ang dumi-dumi mo pa at ang payat-payat mo. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Ano ang sinabi niya? Sinasalubong ako ng hari. Itong mortal na palaging tinatawag akong kuya. Sinasabi na siya ang magpoprotekta sa dakilang hari ng mga demonyo. Baka nasira ang isip niya sa liwanag kanina. Oh, wow! Hindi ba't ito ang makapangyarihang hari ng mga demonyo? Bakit parang naguguluhan siya sa isang saglit na hindi siya nakita? Ang kanyang hitsura ay napaka-awkward at cute. Hindi mo masabi. Mas mukhang kaaya-aya ang balahibo mo ngayon kaysa noong ikaw ay hari ng mga demonyo. Sasamahan kita at garantisadong araw-araw kang busog. Tingnan mo, nung nakuha ko si Cole, sobrang payat niya. Ngayon, kasama ko na siya at bilugan na. Ang saya-saya ng kanyang anyo. Maraming tao ang nahuhumaling sa kanya. Sa susunod, sumama ka sa akin. Kung may makakain ako, may makakain ka rin. Sandali, sandali. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ng amo? Ano ang ibig sabihin ng tinitingnan mo ang uling? Ano ang ibig sabihin ng may kapalaran ka rin? Gusto bang gamitin ang aking tagumpay para alagaan ang baliw na babaeng ito? Hindi pwede, hindi talaga pwede. Aking espesyal na maliit na lutuan. Aking eksklusibong longganisa.
lahat ng pagmamahal ko ay hahatiin na. Ikaw ay sobrang maputi ka talaga. Sa susunod tatawagin kitang Zizi. Simple, madaling tandaan at cute. Sarili. Ako ang makapangyarihang hari ng mga makukulay na demonyo, na may mga alagad na libu-libong demonyo. Binigyan mo ako ng pangalang sarili. Mas nakakasakit ito kaysa tawagin akong baliw ng tuti. Talagang ang mga pusa at aso ay mga kaaway sa kalikasan. Sa unang pagkikita, nag-aaway na agad. Nako, abala sa pagtatalo. Nakalabas na, sana hindi magduda ang amo ko sa akin. Ay naku, tingnan mo ang mga mata niya. Parang nalulumbay. Mukhang tinukso ng uling kanina. Huwag kang matakot. Kung muling mangyari na tinukso ka ng uling, sabihin mo sa akin. Ako na ang babalasa sa kanya para sa iyo. Nagkukunwari lang siya. Nagkukunwari siya, isa siyang libong taong demonyo. Niloloko ka lang niya. Sige na. Ang swerte ko talaga ngayon. Lumabas lang ako para maghanap ng aso, nakapulot pa ng pusa. Buy one, take one. Sobrang kita. Uuwi ako para magluto ng masarap na pagkain para sa inyo. Para ipagdiwang ang bagong miyembro ng ating pamilya. Huwag mag-alala, masarap na pagkain ang kakainin natin ngayong gabi. Ako mismo ang magluluto. Masarap na pagkain. Kaya ng simpleng tao na magluto. At mukhang napakasarap nito. Buwisit na babae, huwag mong gawing plano ang aking amo. Huwag mo ring isipin na agawin ang masarap na pagkain ko. Ay, umiinit na ang panahon. Ang ulap sa gubat ay nawala, ang ganda tingnan. Di ba? Tara, magtanim tayo. Ay, samantalang maganda ang panahon. Ang pakiramdam ay sumasaya rin. Ang mga negatibong iniisip ko noon ay nawala na. Sistema, darating na ako para magtanim at maging katulong mo. Anong mga mortal? Sobrang walang galang. Hindi pa sapat na gawing ganito ang itsura ko. Kailangan pang pilitin akong magtanim kasama siya. Ako ang makapangyarihang hari ng mga halimaw na may makulay na anyo, na namumuno sa libo-libong mga halimaw. Oh, mukhang napakamasungit ng batang ito. Ha! Sigurado akong matagal ka nang naglalakad. Kaya kaganyan ka masungit dahil wala kang seguridad, di ba? Huwag kang matakot, oh. Simula ngayon, andito na ako. Hindi ka na muling masasaktan o maaapi. Tapos na ang mga araw ng paglalagalag mo. Ikaw, mangmang na tao. Ako ang hari ng mga demonyo. Hindi ako pusang palaboy. Ayokong maging tulad ng tuta na si Taoti. At maging alaga mo, ordinaryong tao. Bitawan mo ako, huwag mong hawakan ang ulo ko. Puputulin ko ang kamay mo. Baliw na babae, lumayo ka sa yakap ng amo ko. Kung aagawin mo ang pagmamahal ng amo ko, hindi kita patatawarin. Amo, gusto ko rin ng yakap. Haplusin mo rin ang ulo ko. Huwag mong kalimutan ang lumamong mahal dahil lang may bago ka na. Tingnan mo kung gaano ka kaastig. Siguradong nagdusa ka ng husto noong naglalakad-lakad ka. Walang seguridad, normal lang yan.
Walang anuman, walang anuman. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo. Bibigyan kita ng sapat na seguridad. Itong mortal na ito, naglakas loob na hawakan ang ulo ko. Sabi ko, dapat mag-wave ka. Pupugutin ko ang kamay mo. Pupugutin ko ang kamay mo. Hindi mo ba naiintindihan? At pati na rin ang aso mong sunod-sunuran. Ganyan mo lang ba papanoorin? Aw 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 aw. Aw aw. Amo, magising ka nga. Nag-aartista lang siya, kanina ay gusto niyang kunin ang puso mo. Mabait ka, Zizi. Mamaya pagdating natin sa lupa natin. Pagkatapos kong magtanim, isasama kita pa uwi. Gagawa ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Callball, mag-ingat ka lang. Huwag ka nang mawala ulit. Mga hangal na mortal. Sino ang gustong kumain ng ginawa mo? Bitiwan mo ako. Oh, ito ang lugar ng gantimpala ng sistema. Matagal na akong hindi bumalik dito. Bakit parang may kaunting pagbabago? Ito ay tinatawag na sirang. Ang sinasabing sirang. May kakayahang lumago at lumawak ng kusa. Lumalago ng mag-isa, hindi kailanman naubos. Lupaing nagbibigay buhay sa lahat. Ang magandang lupa ay malambot. At may temperatura. Ito ay ritmo ng masaganang ani. May espiritu ang lupa na ito. At napakanginig ng espiritu nito. Ito ang binigay na binhi ng sistema. Para kang nakakita ng gintong buto. Ang espiritu na halaman ba ay espiritu na halaman? Anong lalabas dito sa binhi sa lupa na ito? Grabe, ang bilis nitong tumubo . Parang naka-accelerate mode ang paglago. Ito ay espiritual na halaman ito. At ito ay isang napakataas na antas ng espiritual na halaman. Ang mga dahon ay kumikislap ng ginto. Ito ang alamat na napakahirap makatagpo ng gintong dahon na espiritual na perlas sa loob ng 1,000 taon. Isang mortal ang nagmamay-ari ng lupa ng pahinga. Nagtanim siya ng gintong dahon na espiritual na perlas. Ano ba talaga siya? Imposible, tiyak na imposibleng mangyari ito. Paano posibleng magkaroon ng mortal ng lupa ng pahinga? Paano posibleng magtanim ng espiritual na halaman? Maliban. Hindi siya mortal. Ngunit siya ay talagang isang mortal. Walang kahit kaunting espiritual na lakas na maramdaman. Ngunit ang liwanag na ginto kanina. Yung liwanag na iyon na nagbalik sa aking tunay na anyo. Hindi ba't mali ang tingin ng baliw na babae? Tapos na. Talagang kukunin niya ang paborito ng aking amo. Tama. Sobrang kita dito. Nga, hindi ko alam kung makakain ko ito. Kukuha ako ng ilang dahon para subukan lutuin sa bahay. Sino siya na may taglay na lupa ng buhay at mga mahiwagang halaman? Nagagawa pa niyang gamitin ang gintong liwanag na iyon para ibalik ako sa tunay kong anyo. Hindi siya isang ordinaryong tao. Kailangan ko siyang pagmasdang mabuti. Mortal. Sino ka ba talaga? O sabihin na. Ano ka ba talaga? Nandito na tayo. Sige na. Lahat, bumaba na. Tama na. Mula ngayon, ito na rin ang bahay mo. Magpakilala ka sa paligid. Huwag mong isipin na dahil mabait ang aking amo ay pwede ka nang manatili dito ng walang hanggan. Tao, itong bahay na gawa sa dayami ay aking teritoryo. Tao. Bahay na gawa sa dayami. Ako ang makapangyarihang hari ng mga makukulay na engkanto. Sa hinaharap, dito ako titira. Walang kahit isang bubong na tile. Mag-enjoy muna kayo. Maghugas ako ng gulay. Mamaya gagawa ako ng masarap na pagkain para sa inyo.
Talagang pumunta ang taong iyon. Para maghugas ng gulay. Hindi niya talaga iniisip na kakainin ko ang niluto niya, di ba? Hindi ko kailangan. Talagang ayoko. Oy, Zizi, ang klingi mo naman. Ah, kakaunti lang tayong hindi nagkikita, na-miss mo na ako. Sino ang na-miss ka? Ako ay nagmamasid lamang. Zizi, nandito ka na. Bakit ang baliw na babae ay malapit sa aking Panginoon? Walang paraan na maagaw mo ang pagmamahal ng aking Panginoon. Ngayong araw, para sa pag-welcome kay Baybay, magdadagdag ako ng pagkain para sa inyo. Anong amoy yon? Ang bango naman. Ang mga punla na itinanim ko mula sa binhi ng sistema. Isa lang talaga ang inilagay ko dito. Ganito nakabango. Ang bango, sobrang bango talaga. Hindi pwede, Zizi, kailangan mong magpigil. Ikaw ang hari ng mga demonyo. Hindi dapat yumuko para sa 5 takal ng bigas. Nagsimula na ang pagkain, halika na at kumain. Ayaw kong kumain. Wala akong pakialam. Ako. Bakit ka nakatunganga? Ano nang nangyayari? Halika na at kumain. Ah, naghanda ako ng isang bahagi para sa iyo. Inimbitahan niya ang hari. Kung pupunta ako, hindi ba't parang inaamin kong nasakop na ako niya? Pero, talagang masarap ang amoy. Anong klaseng langit na lasa ito? Sobrang mabango. Mas masarap pa kaysa sa anumang yaman na natikman ko sa mundo ng mga demonyo. Mas masarap. Kung hindi mo kayang makuha, manahimik ka na lang. Anong sinasagap mo? Nandyan na lahat. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabilaukan ka. Ang mortal na ito ay may misteryosong gintong liwanag na kayang ibalik ako sa tunay kong anyo. May alamat nagsirang. Kayang magtanim ng napakataas na uri ng mga espiritual na halaman. At kaya pang gawing ganito ang mga espiritual na halaman. Ganitong masarap na pagkain na hindi mo mapigilan. Nabuhay ng mahigit 1,000 taon. Nakakita na ako ng napakaraming malalakas na tao. Nakakita na ako ng maraming tao na nagnanais sa akin. Ngunit walang sinuman ang katulad niya. Hindi niya alam kung sino ako. Hindi niya alam kung gaano ako kalakas. Sadyang mabait lang siya sa akin. Binansagan niya ako. Nagluto siya para sa akin. Hinaplos niya ang aking ulo. Sabi mo, natapos na ang mga araw ng paglalakbay. Mukhang hindi naman masama ang sumama sa kanya. Mas mabuti pa ito kaysa sa araw-araw na pakikisalamuha sa mga demonyo. Mas ligtas ito, talagang mas ligtas. Hindi ba't parang nagiging alaga lang? Kahit na ang tanga ng taho, kaya niyang maging alaga. Bakit hindi ko kayang maging alaga? At saka, masarap talaga ang niluluto niya. Ah! Sa hinaharap, ikaw na ang magiging amo ko. Sino mang mangahas na saktan ka? Ako na ang gagawin niya. Alangan, anong tinitingnan mo ng ganito? Ha? Hindi ka pa busog. May natira pa sa kawali para sa'yo. Ah! Ay naku! Sa wakas ay lumapit na sa akin si Zizi. Hindi na siya masungit. Ang ganda na hindi na siya masungit. Baliw na babae, ang bilis mong magbago ng mukha. Kanina ay parang mayabang ka pa. Ngayon ay kusa na siyang kumakapit sa iba.
Ang aking natatanging pagmamahal. Wala na ang aking eksklusibong haplos. Suli. Nagtaksil ka sa sekta. Nakipagtalik sa halimaw. Nagsanay ng masamang kapangyarihan. Mayroon na akong matibay na ebidensya. Ngayon ay kailangan kitang tanungin tungkol dito. Oh, saksi. Tungkol sa ebidensya, nais ko sanang magtanong. Kahit na talagang nagkamali ako. Kailan naman? Nagkaroon ng karapatan ang isang panlabas na disipulo tulad mo na magtanong. Kahapon, inimbitahan pa ako ng punong guro sa pagkain. Upang parusahan ako. Kailangan pang personal na pumunta ng Panginoon upang hanapin ako. Ano ka ba, Lihaoran? Ipagpatuloy ang parusa. Ikaw na nakipagsabuatan sa demonyong ito ng mahika. Hindi na kailangan ang pahintulot ng Panginoon. Dalhin niyo siya. Kung magre-rebelde, papatayin agad dito. Alaynan. Suli. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang ngayon. Ano, nandadaya kayo, ganun ba? Gusto mo talagang mamatay? Anong nangyayari? Nasaan ang espiritual kong lakas? Hindi tama na wala lahat ng demonyo kong lakas. Kailangan ko talagang maglakbay sa ibang mundo. Nakaranas ako ng ganitong uri ng pagkakabuhol. Lalong humihigpit ang lubid na ito. Baliw na babae, bilisan mo na. Mas mabilis pa akong gumagalaw gamit ang aking 4 na paa, hindi mo ba nakikita? Itong nakakasuklam na maikling mga binti. Nawala ng bisa sa kritikal na sandali. Dati, isang hakbang ko, 10 dangkal ang layo. Ngayon, kahit anong gawin ko, hindi ako makalipat ng 3 metro. Mio, halatang-halata naman. Kapag lumapit tayo sa amo, agad na napipigil ang kapangyarihan natin. Kaya hindi natin siya nahabol kanina, hindi dahil maiksi ang mga paa natin, kundi dahil napigil ang kapangyarihan natin. Kung hindi, ano? Akala mo ba talaga hindi ko kayang lampasan ang isang bulok na karwahe? Ano yan? Hahaha, ito ay laso ng demonyong ahas. Kapag ininom mo ito, mananatili ang amoy ng kapangyarihan ng demonyo sa iyong katawan. Kahit na ang pinuno mismo ang mag-imbestiga. Tutukuyin ka na nag-aral ng demonyong sining. Hahaha, suli. Sigurado akong mamamatay ka na ngayon. Wala namang lasa tong bagay na to. Ah! Ah! Ikaw! Bakit wala kang reaksyon? Iyan ay laso ng ahas. Pumatay sa isang sulyap. Hindi ko man lang natikman ang lasa. Ikaw! Ikaw! Yung mga tao na iyon ay balak akong ipakain sa ahas. Isara ang kanyang bibig. Ilagay ang batang ito sa sako. Para hindi na siya makasagabal. Yung ahas na demonyo, hindi ba siya sa ilalim mo? Ikaw ang nag-alaga sa salot na iyon. Mabilis mong ayusin ito. Nakakainis, hindi mo na kailangang turuan ako kung paano magtrabaho dito. Sining ng pagsubaybay sa hangin at ulan. Simulan! Huwag mag-alala, tingnan mo ako. Hihi! Ginoo ng mga ahas. Narito ang iyong alalay na nagdadala ng mga suplementong pagkain. Suplemento.
siya ay isang masiglang mortal na puno ng lakas. Para pampalusog sa inyo. Marunong ka talagang makisama. Ito ang pinahusay na bersyon ng laso ng halimaw na ahas na ako mismo ang gumawa. Ipinagkakaloob ko ito sa iyo. Maraming salamat, dakilang halimaw na ahas. Pinahusay na bersyon ng laso ng halimaw na ahas. Sa tulong nito, sa susunod na paligsahan ng sekta, ako ang siguradong mananalo sa una. Si Lin Qingsu ay para sa akin. Ang posisyon ng pinuno ay magiging akin din balang araw. Gusto kong wasakin ang sinumang magtatangkang sakta ng amo. Bilisan mo na. Pasukin na natin ngayon. Lumapit tayo kay amo. Tayo ay parang dalawang inutil na tinapay lang. Ano ang dapat gawin? Mukhang hindi ka nagmamadali. Huwag mag-alala, habang nandito ang hari, walang demonyo ang makakasakit sa iyo. Anong ingay, kakainin kita? Puy. Ang makakain ng bibig mo ay swerte mo. Tumuloy ka lang, huwag kang gumalaw. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Bakit nandito ka? Hindi, bakit nasa sako ka? Kilala mo ako. Ikaw, kilala mo ako. Kilala mo ba talaga ako? Hindi pa kita nakita. Yung taoti, isang hampas lang, tinapon ako palayo. Nabasag ang 3 puno. Kung hindi lang ako sinuwerte at nakatakas pabalik. Kapag nalaman niyang ang kanyang amo ay nasa mga kamay ko pa, tiyak na mawawala ang buhay ko. Makinig ka, dobleng pakpak na laso na ahas. Kung maglakas loob kang saktan ang amo ko kahit isang hibla ng buhok, wawasakin kita hanggang maging abo. At kaluluwa mo'y maglalaho. At hindi ka na muling mabubuhay magpakailanman. Ginoo ng mga demonyo. Ginoo ng mga halimaw. Ano ang sinabi mo? Ano siya? Kailan naging iyong Panginoon? Panginoon ng mga tiyan. Panginoon ng mga demonyo. Sino ba talaga siya? Bakit parang lalo nang naging kakaiba ang estilo? Bakit biglang naging napakarespetado ng ahas sa akin? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Hindi ko po kayang sabihin. Wala po akong alam. Huwag mo akong tanungin, Ginoo. Hahaha, ito na ang mas pinalakas na lason. Ngayon, gusto ko lang sanang bigyan ka ng mas pinalakas na suntok. Ano bang nangyayari? Natakot siya sa akin. Isang higanting ahas. Bakit ako pa ang natatakot sa kanya? Hindi ba't gusto niya akong kainin? Ano nang nangyari? Panginoon ng mga gutom. Panginoon ng mga demonyo. Kung kakainin ko siya, bukas, magiging sabaw ng ahas na siya. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Napakalaking hindi pagkakaintindihan. Huwag po kayong mag-alala tungkol dito. Yang hayop na si Li Haoran. Nagawa pa niyang ipadala sa akin ang problemang ito. Hindi ba't gusto niya talaga akong ipahama? Hintayin mo lang, pagbalik ko, pagpuputol-putulin ko siya at ipakakain sa mga paniki. Ay naku, Ginoo, tingnan niyo po, puro lupa ang mukha ninyo. Ang mga walang hiyang iyon, naglakas loob pa kayong ilagay sa sako. Nabigla po ba kayo? Mayroon bang hindi ka komportable? Gusto mo bang bigyan kita ng sabaw para sa katahimikan? Ginoo, uminom ka ng tsaa. Ginoo, humangin ka. Ginoo, gusto mo bang ipitin ang balikat mo? Parang pumasok ako sa isang lugar ng mga tapat na tagahanga. Ginoo, tingnan mo ito. Ito ay 1,000 taong ganoderma. Lunas sa sugat. Ito ay purong bakal. Yaman sa paggawa ng kagamitan. Lahat ito ay para sa iyong paggalang. Kunin mo lang, lahat ay para sa iyo. Walang sira ang utak ng ahas na ito, di ba? Kanina ay sumisigaw ng labanan. Ngayon ay nagsimula ng magbigay sa akin. Yun! Kung mayroon kang personal na alitan na kailangang ayusin, maaari mo bang ilabas muna ako?
Nababahala na ang aking pusa at aso. Siyempre, siyempre. Sandali lang po, Ginoo. Aasikasuhin ko na po ang daan. O di kaya ay sumakay ka sa likod ko. Sobrang stable ng paglipad ko. Hindi, hindi. Ako na lang ang lalakad. Mas maliwanag pa rin sa labas. Madilim at nakakatakot sa loob. Ano bang nangyayari dito? May pagtitipon ng mga halimaw. Nararamdaman nila ang presensya ng kanilang amo. Iyan ang kapangyarihang nagpapasunod sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Tama, 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 tama. Makapangyarihan ang aming Panginoon. Nakita mo ba? Kasama ko ang mataas na tao. Ganito kalaki ang mukha. Nagawa na. Pinaabot ang aking kakayahan ng malaki. Hahaha, ang malaking kompetisyon ng sekta. Si Lin Qingsu ay akin. Balang araw, ang buong Qingyun sect ay magiging akin. Si Suli ang walang silbi. Ngayon, malamang ay nasa tiyan na ng ahas. Hahaha. Kailangan sa susunod ay mas umulan pa. Uwi na. Siguradong gagawa ng gulo si Li Haoran sa malaking paligsahan ng sekta. Pero ngayon, wala na akong espiritual na ugat. Paano ko siya lalabanan? Binabati kita, host. 469 binabati kita, host. Tumaas ng 50% ang presyo ng tagapagbantay. Sobra-sobra mong natapos ang misyon. Ano nang ginawa ko? Bakit biglang ang bilis? Haha, nasakop ng host ang malaking halimaw. Siyam na po, na-activate ang paglalakbay sa kanluran. Pagtatanim ng mga espiritual na halaman. Lahat ng ito ay nag-iipon ng puntos sa mga gawain. Dapat matagal nang nasettle ito. 100 at 100 po, pero hahaha. Pero hahaha. Pero kamakailan lang, nakabakasyon ako. Nagbabad ako sa araw sa tabing dagat ng ilang araw. Kakauwi ko lang ngayon. Agad kitang sisingilin. Bibigyan pa kita ng isang sistema bilang gantimpala. May bakasyon ka pang natitira. Balik tayo sa usapan. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng mga sumusunod na gantimpala. Tumaas ang presyo ng tagapagtanggol sa 50%. Ang maturity ng espiritual na halaga ng sirang ay nadagdagan ng 300%. Ang karapatan para sa pag-aayos ng spiritual root ay na-activate na. Ano ang ibig sabihin ng pag-aayos ng spiritual root? Ang espiritual na damong tumubo sa sirang ay maaaring ayusin ang iyong spiritual root. Bukas ng umaga, pupunta ang host sa bukirin para tingnan. Ayos na, naipamahagi na ang gantimpala. Magpapatuloy na akong magbakasyon. Paalam, teka lang. Mew. Ito ay napaka-espesyal na halamang gamot. Ang dami nito. Napakarami. Impossible ito. Mas mataas pa ito kaysa sa anumang espiritu na damo na nakita ko sa mundo ng mga demonyo. Talagang mayaman ang aking amo. Mabuhay ang aking amo. Ang ganitong antas ng espiritu na damo. Kahit ako na isang matandang demonyo sa loob ng 1000 taon ay hindi pa nakatikim nito. Paano mo ito nagawa, aking amo? Sabi ng sistema, kaya nitong ayusin ang aking spiritual root. Direkta ko ba itong kakainin? Hindi kayo nahihiya, ha? Sa buong buhay ko, hindi ko akalaing makakaranas ako ng ganitong kalayaan sa mga spiritual herbs. Noong araw, sa mundo ng mga demonyo, para lang sa 1,000 taong dragon ganoderma. Nakipaglaban ako sa 3 malalakas na demonyo hanggang duguan. Ngayon, pwede na lang kainin kahit kailan. Talagang napaka-generous ng aking amo. Bakit hindi ko siya nakilala ng mas maaga? Sana ay naisip ko na siyang maging amo noon pa. Sa mga nakaraang taon, nag-isa akong nabuhay. Talagang hindi pangkaraniwang tao ang aking amo. Kasama ang aking amo, masarap ang buhay. Alaynan, medyo matamis, parang spinach.
Ay, lumakas na naman ako. Subukan kong tumakbo ng kaunti. Ay, sa wakas, hindi ako niloko ng sistema ngayon. Kayo, dahan-dahan lang. Baka sumakit ang tiyan nyo. Tongshan Vine. Ito ang Tongshan Vine. Ano ba yung Sten Key? Kakainin mo ba to? Kakainin. Ito ay isang sinaunang Diyos na bagay. Sa kwento, nakakonekta ito sa langit at lupa. Ang Sten Key na nag-uugnay sa tatlong mundo. Matagal na itong nawala, higit 1,000 taon na. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi talaga pwedeng. Ang Sten Key ay nangangailangan ng enerhiya mula sa kalituhan. Kailangan ng pinagmulan ng langit at lupa upang magbunga. Paano ito posibleng lumitaw sa Ximang? Maliban kung ang gintong liwanag sa katawan ng aking Panginoon ay mas pangunahing kaysa sa kaguluhan. Paano makikita ang bagay na ito, ang baging ng langit dito? At nakakonekta pa. Ugat ng langit. Isang espiritual na ugat na kayang ipanganak ng sinaunang Diyos. Nakikipag-ugnayan sa espiritu ng langit at lupa. Humuhugot ng esensya ng lahat ng bagay. Hindi nakakapagtaka na ang lahat ng hayop at halimaw ay dapat sumunod dito. Ang liwanag na galing sa kanya ay mas pangunahing kaysa sa kaguluhan ng enerhiya. Ang makapagbigay buhay sa ugat ng langit ay tiyak na hindi isang karaniwang tao. Sino ka ba talaga, Ginoo? Baliw na babae, matagal mo nang tinititigan iyang bagay na yan. Ano bang nangyayari? Ang ugat ng espiritu ng Panginoon ng Tongshan Vine. Walang ugat ng espiritu ang Panginoon. Di ba? Wala noon. Dahil ang kanyang ugat ng espiritu ay hindi ordinaryong ugat ng espiritu. Ang Tongshan Vine ay ang ugat ng pinagmulan. Kaya nitong pag-ugnain ang langit at lupa. Sumisipsip ito ng espiritual na lakas mula sa lahat ng bagay. Ngayon, nagising na siya. Ngayon palang tunay na nagsisimulang magising ang kapangyarihan ng amo. Kaya, ang mga pambihirang ginawa ng amo noon ay paunang tikim pa lang. Hintayin mo at panoorin. Nararamdaman mo. May isang bagay na lumalapit. Opisyal na nagsimula ang malaking kompetisyon ng sekta. Ang mga disipulo mula sa bawat taluktok ay tataas ayon sa lugar. Hanggang dito na lang. Bawal ang sadyang manakit. Sino pa? Ah, may mali, ang kanyang teknik ay may masamang aura. Ang teknik na ito ay hindi mula sa pamana ng King Yunsek. Pasensya na. Hindi ko na kontrolado. Yung ilang galaw ay talagang nakamamatay. Hindi mo ba nakita? Yung itim na enerhiya sa kanyang palad. Ano bang teknik iyon? Huwag nang magsalita. Kapag narinig niya, pareho tayong mamamatay. Ginoong Panginoon, nakuha ko na ang unang pwesto sa malaking paligsahan. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Ibigay mo sa akin si King Shemi. Li Haoran, huwag mo nang banggitin ang bagay na ito. Ang kasunduan ni Suli at Lin Kingsu. Ito ay utang na loob ng King Yunsong kay Suli. Paano naman ito papayagan na pasukin ng Kingsu? Nang dahil sa emosyon, ay basta na lang nagsabi na itigil ito. Ganito ang pagkilos. Ay ginagamit ang King Yunsong sa hindi makatarungan. At nagiging dahilan ng pagkakabansag na walang utang na loob.
Ginoong Pangulo, ito ba ay nangangahulugang ikaw ay nagbabalik sa iyong salita? Ang mga patakaran ng paligsahan ng sekta ay ikaw mismo ang nagtakda. Batas ay batas. Pero ang kasunduan sa kasal ni Suli at Lin Qingsu ay may kinalaman sa reputasyon ng ating sekta. Kung basta-basta itong kanselahin, paano tayo titingnan ng iba? Ang Qingyun sect natin. Karapat-dapat bang pamunuan ng isang taong hindi marunong tumupad sa pangako? Hindi tumutupad sa pangako. Talagang matanda ka na at malilimutin, punong maestro. Hinahawakan mo pa rin ang kasunduan sa kasal ng isang patay na tao. Hindi mo man lang iniisip ang kinabukasan ng sekta. Matagal lang dapat patay si Suli na inutil na iyon. Ano ba siya para sa atin? Karapat-dapat ba siyang makipag-agawan sa akin? At ikaw rin, Lin Qingsu. Noong inutil pa si Suli noon, ikaw ang unang nagtakbo para bawiin ang kasal. Bakit parang hindi na siya ganoon kawalang kwenta ngayon? Nag-alinlangan ka. Nagsisi ka. Akala nyo ba, paano biglang naging malakas si Suli? Sasabihin ko sa inyo, nagtago siyang natutong gumamit ng mahika, pagsasanay ng masamang kapangyarihan, nakipagsabuatan sa mga demonyo. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Imposible, ako mismo ang nag-imbestiga. Wala siyang anumang kapangyarihang demonyo. Sa halip, ano ang ibig sabihin nito? Nararamdaman mo rin ba ito, Ginoong Pangulo? Ang presensya niya ay hindi katulad ng isang normal na tagapagsanay. Dapat mayroon. Ano iyon? Iyon ay mas masama kaysa sa kapangyarihan ng mga demonyo. Ito ang nakuha ko mula sa kanyang tirahan, laso ng demonyong ahas. Ito ang matibay na ebidensya na siya ay nag-aaral ng masamang kapangyarihan. Totoo ngang laso ng demonyong ahas. Kapag nahawakan yan, siguradong mamamatay. Hindi ko akalain na si Suli ay talagang isang masamang tagapagsanay. Totoo ang lahat ng sinabi ni Li Haoran. Sapat na. Sapat na. Ito ang ebidensya. Nagsagawa ako ng lihim na investigasyon nitong mga nakaraang araw. Nakuha ko ang laso ng halimaw mula sa tahanan ni Li Haoran. At pati na rin ang mga teknik ng masamang daan. Li Haoran, ginamit mo ang laso ng halimaw para sa pilitang itaas ang iyong kakayahan. Pag-aaral ng masamang kapangyarihan. Pagsisisi kay Suli, ang amoy ng laso na ito, ay kapareho ng itim na enerhiya sa iyo. Ano pa ang masasabi mo? Anong Li Haoran ang talagang masamang tagapagsanay? Lahat ng sinabi niya kanina ay mga akusasyon. Naku, ang gulo ng sitwasyon. Li Haoran, may gusto ka pa bang ipaliwanag? Ha 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 ha. Ano pa bang kailangang ipaliwanag? Ako ang may gawa. So ano ngayon? Tama, ako ang nagtapon kay Suli sa yungib ng halimaw na ahas. Ako mismo ang nakakita kung paano siya nilamon ng dambuhalang sawa. Matagal na siyang patay. Patay na siya, ni buto wala nang natira. Matanda ka na, punong maestro. Ang ngayon kong sarili, ay matagal nang hindi katulad ng dating panlabas na disipulo. Ah, ah, ah. Matagal lang dapat magbitiw ang matandang iyon. Sa susunod mong buhay, matutong magbukas ng mata. Huwag hadlangan ang mga kabataan. Huwag. Ang saya-saya dito. Bakit hindi mo ako tinawag? Hindi ka namatay, imposibleng mangyari yan. Inilaglag ka nga sa lungga ng halimaw. Parang nakakita siya ng multo nang makita ako. Hindi ako namatay, mukhang nabigo ka. Hindi siya namatay. Buhay pa siya. Pero ako. Iyan si Suli. Ang presensya niya. Siya ang traidor ng mga nag-aaral ng demonyo. Lahat ng tao ni Suli, makinig kayo. Sabay-sabay, patayin niyo siya. Kayo, huwag kayong gagalaw. Mag-ingat ka na masaktan. Pupunta ako para mag-unat ng mga kalamnan. Nagising ang espiritu.
Talagang puno ng lakas ang buong katawan. Kailangan lang natin na sumuporta sa gilid. Mas malakas ang aming amo ngayon kaysa sa aming dalawa. Mamatay ka. Ah! Yeah, eh. Yeah, eh. Yeah, eh. You. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Haha. Ako. Katatapos ko lang na itaas ang kamay ko para harangin ito. Iyon ay kapangyarihan ng Diyos. Sino ba talaga siya? Sige na, kung ganito siya kalakas. Hindi ka ba sobrang yabang? Gusto mong maging leader? Gusto mong pakasalan si Lin Qingsu? Kailangan mo pa akong pakainin sa ahas. Ikaw, Li Haoran, ay nag-aaral ng masamang kapangyarihan. Uminom ka ng lason mula sa demonyong ahas upang pilitin ang iyong pag-unlad. Yung mabahong itim na hangin sa katawan mo. Kitang-kita ng buong sekta. Hindi mo maitatanggi na lihim mo akong pinagsususpetsahan sa pag-aaral ng masamang kapangyarihan. At lihim mong ibinigay ang mga bagay mula sa demonyong ahas sa akin. Ipinapasok mo sa aking tahanan. Sayang lang at alam na ni Lin Qingsu ang mga plano mo. Matagal na niyang naisipan ito. At pinayuhan ko siya na mag-ingat sa'yo. Tama nga ako, hindi ka mabuting tao. Nakabawi na siya. Sobrang brutal ni Li Haoran. Sayang. Hindi mo inakala, no? Yung dambuhalang sawa, mas malapit pa sa akin kaysa sa tunay niyang ama. Tinanggal niya ang tali ko. Binigyan pa ako ng regalo. At sa huli, nakiusap pa siyang maging alalay ko. Hindi, impossible. Yung ahas na yon, malinaw na. Malinaw na ano? Siyang ahas na sinasamba mo. Ginoo. Pasensya na. Ngayon, ako ang sinasamba niya. Sino ang mga ahas na saktan ang aking tao? Prinsesa Juju. Tapos na, ang pinakamalakas na puwersa ng kaaway ng King Yunzong. Bakit siya nandito? Sinabi niya kanina kung sino ang may lakas ng loob na galawin siya. Sino ang tao niya? Ikaw ang nakasakit sa kanya. Nasaktan ko siya, pero siya ang lumapit at sinaktan ako. Nabalik ko lang siya ng kaunti. Kaya naging ganito siya. Bibigay ako sa iyo ng pagkakataon. Sirain mo ang sarili mong kapangyarihan. Yumuko at humingi ng tawad. Pwede kitang patawarin at hayaan kang mabuhay. Hindi ikaw, ate. Naiintindihan mo ba talaga ang sitwasyon? Siya ang gustong pumatay sa akin. Ipinapahamak niya ako at gusto akong ipakain sa ahas. Ngayon, nagtatanggol lang ako sa sarili ko. Pinapapakuha mo pa akong lumuhod at humingi ng tawad. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Kanya siya sa akin. Kung nasaktan mo siya, kailangan mong magbayad ng halaga. Kailangan makatagpo ng isang taong walang pakialam. Mukhang maaga pa para kay Li Haoran na maparusahan. Dahil sa pagtataksil sa sekta. Mukhang sawa ka na sa buhay. Isang ordinaryong tao lang ang kinikilala mong amo. Anong pakialam mo? Saan naman galing ang magandang babaeng to? Sa wakas, may silbi rin ang baliw na babaeng iyan. Sige, kamutin mo pa siya. Interesante too. Hindi ka rin naman pahuli. Samantalahin mo, tumakas ka na ngayon.
Uy, hindi ba't si Ginoong Li ito? Bakit ka nakadapa sa lupa? Kailangan mo bang tulungan kita? Ikaw, ako. Anong ako? Ipinadala mo ang aking amo sa loob ng sako bilang pagkain. Kailangan nating ayusin ang utang na ito. Bitawan mo ako. Ano ba talaga to, tulungan ninyo ako. Anino ng kamatayan? Itim na talim. Panginoon. Wow! Panginoon! Ang bagay na ito ay medyo malamig. Imposible, ito ay talagang imposible. Nahuli niya ang aking espesyal na galaw ng walang kamay. At piniga pa ito. Paano ito posible? Ito ay talagang imposible. Sino ka ba talaga? Karaniwang tao. Karaniwang tao na nagpuputol ng kahoy sa likod ng bundok. Imposible na mahuli ang aking anino na nakamamatay. Marahil ikaw ay masyadong mahina. Anong tunog iyon? Mailindol. Hindi, tingnan niyo doon. Nagmamalaki ang mga halimaw. Ang kanilang sinasamba ay narito na naman. Hindi ba't sinabi ko na ipaalam kay Shuang Idulong? Para huwag silang mag-alala. Bakit lahat sila nandito? Matakaw na pagkain. Sinaunang halimaw. Si Tauti. Kanina aso pa siya, Diyos ko. Sarili niyang kagagawan. Isa siyang kayang pasukuin ang mga halimaw. Kayang gawing alaga si Tauti. Kayang saluhin ng walang armas ang sariling ultimate move. Natalo ako, talagang natalo ako. Anong prinsesa, nagmakaawa na siya. Siya ang pinakamalakas na prinsesa sa paligid. Siya ay nagmakaawa. Suli, natalo ako. Mula ngayon, handa akong maging iyong bihag. Gawin mo ang nais mo. Bihag, anong bihag? Hindi ko kailangan ng bihag.
Sang-ayon sa taya, dapat tumanggap ng pagkatalo. Hindi kailanman magsisisi. Ang salita ng ikasyam na prinsesa ay may halaga. Dahil natalo ako. Ang buhay kong ito ay iyon na. Hindi ko naman pinilit kang tumaya. Ikaw mismo ang lumapit para labanan ako. Kahit ganoon, ako pa rin ang natalo. Anong bihag? Gusto rin niyang sumama. May isa na namang demonyo na nagnanais na agawin ang aking amo. Hindi mo na kailangang ganyanin ako. Suko na ako, wala akong pakialam kung ako'y maging bihag mo. Hindi kailangan ng amo ang mga bihag. Haha, nakadepende yan sa sasabihin ng amo. Pwede bang huwag ng laging amo-amo? Totoo, isa lang akong tagaputol ng kahoy. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung matalo ako, magiging tao mo na ako. Kung gusto mong umalis ako, aalis ako. Pero bago ako umalis, poprotektahan muna kita. Anong nangyari sa kanila? Talagang nakaka-stress. Ang amo ay akin. Anong tinitingin-tingin mo? Ito ang espesyal na pwesto ng hari. Hindi ko akalaing ganito ang gagawin ng haring demonyo. Walang hiya talaga. Baizi, anong ginagawa mo? Saan ka ba nagpunta kanina? Hindi ba sinabi kong huwag kang gumala? Natakot ka ba? Ay! Sige, yakapin mo, yakapin mo. Ang bait niya kahit sa isang pusa. Paano pa kaya sa tao? Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero dahil sinabi ko na, hindi ko na babawiin. Simula ngayon, susundan kita, hanggang handa kang tanggapin ako o paalisin ako. Sige, sumunod ka na muna. Pero huwag nang magsalita tungkol sa pagkuha o hindi pagkuha. Nakakainis pakinggan. CJ, ang babaeng ito ay may ibang layunin. Hindi ko siya dapat payagan na magtagumpay. Sige na. Kailangan nang ayusin ang mga seryosong bagay. Itong tao na ito ay ipapasa ko sa inyo. Suli, matanda na ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Huwag ninyong sabihin iyon. Lahat tayo ay nalinlang ng mga masamang tao. Hindi ito ang inyong hangarin. Si Li Haoran ay nag-akusa sa kanyang mga kapwa-disipulo. Nakipagsabuatan sa mga demonyo. Nagtangkang pumatay kay Suli. Walang kapatawaran ang kanyang mga kasalanan. Ipadala ang aking utos na bawiin ang lahat ng kakayahan ni Li Haoran. Hindi na siya makakapasok sa sekta ng mga Diyos. Susundin ang utos ng punong sekta. Lahat ng mga disipulo na nakipagsabuatan kay Li Haoran sa akusasyon. Palayasin silang lahat sa sekta. Huwag na silang tanggapin kailanman. Suli, hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin, hintayin mo lang. Ang dami mong sinasabi. Dahan-dahan lang ang palo. Huwag mo siyang patayin. Huwag mag-alala, Ginoo. May alam ako sa aking ginagawa. Magiging mahilo lang ako sandali. Suli, pasensya na. Mali ako noon. Hindi ko dapat ikaw ay maling akalain. Hindi ko dapat pakinggan ang mga pang-udyok ni Li Haoran. Hindi naman ganito noong nag-withdraw ako sa kasal. Suli, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Maaari bang pag-isipan muli ang ating kasunduan noon? Hindi na ako babalik sa nakaraan ni Lin Qingsu. Tulad ng mabuting kabayo, hindi kumakain ng balikan. Bakit hindi mo naisip ang tungkol dito noong nag-withdraw ka ng kasal? Kaya maaari bang isaalang-alang mo ako? Bakit nandito rin ang babaeng ito para agawin ang aking amo? Hindi. Huwag, wala akong ganitong balak. Gusto ko lang na tahimik na magtipo ng panggatong. Alagaan lang ang mga maliliit na hayop sa paligid. Alagaan ang mga maliliit na hayop, tulad ng dalawang espesyal na maliit na nilalang sa paligid mo. Sila nga.
Nagbigay galang ang mga matatanda kay Suli. Nakakamangha talaga ito. Suli, bilang kinatawan ng buong King Yun Sect. Hinihiling namin na ikaw ang maging Supreme Elder ng King Yun Sect. Ikaw ang mamamahala sa kapangyarihan ng sekta. Supreme Elder. Ang iyong lakas, ang iyong asal, at ang iyong utang na loob sa King Yun Song ay ganap na karapat-dapat sa posisyong ito. Basta't ikaw ay pumayag. Ang buong mga gawain ng King Yun Song ay handang ipasa sa iyo upang pamahalaan. Mangyaring si Suli ang italaga bilang aming taas na matandang elder. Huwag, Panginoon ng sekta, huwag kang ganyan. Ako'y isang ordinaryong tao. Nagpuputol ng kahoy at nagpapakain ng aso. Hindi ako makakapag-akyat sa mataas na posisyon. Nailigtas mo ang buong sekta. Paano hindi? Talagang hindi ko kaya. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Mew Mew. Bilis, sabihin mo na. Gamitin mo kami bilang dahilan, amo. Puno ng sekta. Wala talaga akong balak maging dakilang nakatatanda. Sanay na akong mamuhay sa likod ng bundok, nagpuputol ng kahoy. Simple lang. Ang gusto ko lang ay tahimik at payapang buhay. Para lang magpakain ng pusa at aso, Mew. Para lang sa pagpapakain ng pusa at aso. Ayos na. Dahil sa iyong desisyon. Hindi ko na ito pipilitin. Ngunit ang King Yun Song ay laging aalala sa iyong kabutihan. Ikaw ay palaging isang mahalagang bisita ng King Yun Song. Sa hinaharap, anuman ang iyong kailangan. Gagawin ng King Yun Song ang lahat ng makakaya nito. Buong pusong tulong. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, Ginoo. Ito ang aking tanda ng prinsesa. Mula ngayon, ang tahanan ng prinsesa ay iyo na. Dalhin mo ako sa tahanan ng prinsesa. Akin ka na lahat. Siyempre, ang palasyo ng prinsesa ay para din sa iyo. Suli, gusto ko ring lumipat doon. Gusto kong makasama ka ng maayos. Upang ituwid ang mga nakaraang pagkakamali. Ikaw ang unang nagpasya na bitawan ang pagkakaibigan na ito. Ngayon, gusto mong lumapit. Masyado namang padalos-dalos ito. Ang kasunduan namin noon ay itinakda ng mga nakatatanda. Nawalan lang ako ng bait sandali. Ang kasunduan ay ikaw mismo ang naglagay. Ngayon, wala nang kahulugan ang pagbanggit dito. Bakit kayo nag-aaway? Sa wakas, nakawala na ako. Suli, ang mga ito ay kaunting pasalubong mula sa King Yun Song. Kailangan mong tanggapin ito. Bakit hindi lang ito ang ibinigay ninyo, Ginoong Pangulo? Ihahanap pa kita ng pinakamagaling na mga utusan. Sila ang mag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan mo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magluto o maglaba. Hindi kailangan. Kaya ko na ang sarili ko. Suli, tikman mo ito. Ako ang nagluto nito. Matagal ko itong inihanda. Ito ang kusinero ng prinsesa. Sobrang galing. Magsasagawa siya ng mga pagkain para sa iyo. Nakilala na ang may-ari. Ito ang mga sangkap na kinuha ko. Mas masarap ang luto ng aking kusinero kaysa sa iyo. Lumabas ka. Kakalabas mo lang. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Bakit naging ganito na? Ang dami talagang may gusto kay amo. Pero parang hindi siya interesado sa mga babae. Kailangan pa yatang maging pusa niya para makuha ang yakap ng pagmamahal. Punta muna ako sa bukid para magpalamig. Ang lalaki na pala ng mga halaman dito. Yung bulaklak na iyon ay parang mas maliwanag kaysa kahapon. Talaga bang mamumulaklak na ang baging?
Ano ka ba talaga? Ito ay hininga ng likas na kapalaran. Walang duda. Tiyak na hininga ng likas na kapalaran. Yung hininga na iyon ay siya ang nagpasakit sa akin noon. Mga misteryosong anino. May malapit dyan. Tagapagbantay. Ah, ano yung mga yun? Labanan ng mga banal na sandata sa langit. At ang tagapagbantay. Magsisimula na bang muling magbalik ang alaala ng may-ari? Binabati kita, tagapagmana. Ang presyon ng tagapagtanggol ay na-activate na ng higit sa kalahati. Ang mga nakatagong alaala ay nagsisimula ng magising. Ang mga hadlang sa paningin ay unti-unting mawawala. Callball, Zizi, kayo. Hindi ba kayo nananaginip? Yung maliit na asong lupa na araw-araw kong niyayakap at hinahaplos, ay isang sinaunang mabangis na hayop, yung maliit na puting pusa na araw-araw kong pinapakain at inaalagaan. Ito pala ang isang dambuhalang halimaw na 1,000 taon na. Ah, Suli. Matagal na kitang hindi nakita. Kaya, yung aso na lagi kong niyayakap at nilalambing ay isang sinaunang halimaw. Yung pusa na lagi kong pinapakain ay isang dambuhalang halimaw na 1,000 taon na. Pero sa mata ko, kayo ang aking uling, aking puting sarili, na dumadapo sa aking pantalon, na naghihintay sa akin para pakainin, na natutulog sa aking mga bisig, pamilya. Ano man kayo, kayo ay aking pamilya. Narito na siya, ang itim na anino. Kung darating siya, hayaan mong wala siyang maibalik. Ano man ang dumating. Sama-sama tayong haharapin. Kahit sino ka man. Ano man ang harapin, basta't may pamilya, wala tayong dapat ikatakot.